Yes, good morning po sa inyo, Sir Ted, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, kahapon po nagkaroon nga ng press con si Pangulong Opo. Marcos. Binabanggit niya itong mga posibleng gawin ng gobyerno para po doon sa paglilikas sa ating mga manggagawang Pilipino diyan sa gitnang silangan. Yes. Tanong po lamang, Sec, doon po sa lahat ng mga lugar sa Middle East, saan pong lugar ang may pinakamaraming mga Pilipinong gusto na pong umuwi? Okay. Ayon po sa talaan natin ng Sir Ted ay yung nakikita naman natin sa news, ano, yung mga natatamaan ng Iranian na attack. So it's UAE event, basically, Bahrain and UAE and Qatar. At ito naman din ang nakikita natin yung areas na subjected to attack. Bahrain, UAE, and Qatar. Yes, yes. Opo. Meron na ho tayong bilang kasi kahapon higit na po 1,000 daw. Yes, yung key presidente is around 1,400. Yung key presidente includes all Filipinos, no? Yung ulat ni presidente. Yes. Opo, and doon po sa ibang mga lugar, itong pinakawalan po na bomba, no, doon sa embahada ng Amerika sa Saudi Arabia. Doon po ba sa Saudi wala pa po so far? Sa Saudi, wala pa tayong nakakalap na sa talaan natin that is related to the current crisis, yes. Wala pa tayo. But of course, doon sa list that we have na mga before the crisis, meron talaga tayong nakaambang repatriations from Saudi. But hindi before the crisis happened. Okay. So far po, ano ang ating ugnayan doon sa host government sa mga lugar na ito kung sakasakali po talaga na kinakailangan silang ibiyahe perhaps by land gaya po ng ginagawa ng ibang pong mga nationals? Yes, meron tayong unang-una in all the countries as mentioned by the President yesterday, napakaganda ng diplomatic and I would even say labor diplomatic relations natin. In fact, galing lang ako sa Riyadh, Saudi, Bahrain, UAE 2 weeks before the February 28. So nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan, and so yun nga, merong koordinasyon ngayong sinasagawa. Hindi ko lang ma-disclose ang detalye, but rest assured, no, as the President said, air transport is not an option at this stage due to safety reasons, and even other modes due to safety reasons. Kaya ito ang pinag-uusapan ngayon, Sir Ted. Opo. Sa Israel po, kumusta po ang ating mga manggagawa doon? Yes, sa Israel ay meron din tayong pakikipag-ugnayan, at dito naman ay nakikita natin na merong alam natin na yung Israeli Defense Forces ay meron ng sistemang established, may mga protocols already established, kaya subjected ang mga sa Israel more than any other country ay alam na, mas kabisado na ng mga OFWs yung drills doon, di ba? Gawa nung mga nakaraang pangyayari, and therefore nandun yung alarm system, andun yung both residential and public community shelters that are available. So merong mga proseso na nakarating na sa buong kaalaman ng mga workers natin, at therefore they're able to go to these safety zones, safe havens sa Israel. Yung pong remains ng Pilipinang caregiver sa Israel na sinawing palad po, yung pong repatriation ng kanyang remains, kumusta po ang inyong action, sir? Yes, ako mismo ay nakipagdaupalad na sa kanyang asawa na caregiver din na nando doon. Pati yung kapatid na OFW din. Hindi ko lang di-disclose kung anong bansa, but we've already got in touch with him as well. And then yung pamilya dito sa probinsya, sa norte, ay nakausap na rin. In fact, on that same night na lumabas na yung balita, ay nandun na yung teams namin ni Administrator P.Y. Kaunan, in coordination, of course, with Governor Guico and the LGU, yung LGU involved. And sinasaayos na lang with Ambassador Aidin and Sec Tesla or ng DFA, sinasaayos na lang pag-pathway, but alam din natin na meron pang restriction, may limitasyon yung airspace,
sa Israel, pati yung sa airport. Kaya tayo ay mag-aantay lamang ng pagkakataon na at naunawaan naman ito mismo ng pamilya kasi the husband himself is in Israel. Opo. Sir, yung pong alert level sa mga lugar po na ating pinag-uusapan, ano, yung may pinakamaraming humihingi po ng repatriation, paano ho ba ang magiging assessment dito ng gobyerno? Yung alert level po is through the Department of Foreign Affairs, Sir Ted. Opo. Opo. Sige. So, meantime, sir, habang ganun nga ang sitwasyon ngayon, kumbaga standby lang po sila, yun ho bang mga nagtapos na ang mga kontrata, yun po mga may problema po sa kanila pong paggawa doon, paano po ang pagtugon ng DMW? Yes, meron tayong higit kumulang mga 2,000 ang naasistihan on-site. And ito yung isa sa mga serbisyong binibigay natin, yung kaukulang payo, kaukulang pakikipag-usap sa employer kung kinakailangan, at meron din mga nangangailangan ng ilang mga basic needs, no? So meron tayong outreach ngayon. Having said that, binabalanse din natin, Sir Ted, di ba? Kasi yung sinasabi ni Pangulo kahapon, yung welfare and safety, kasi ang payo naman dun sa host country, stay indoors as much as possible, not to stand close to windows on lower levels lang, etc. Mga ganyang klaseng payo. So binabalanse din natin kasi ayaw din natin hikayatin ang mga kababayan natin lumabas, magtungo sa MWO, saan pa man. So it's a balance of both, no? At the same time, tutugunan din natin yung tulong na ibibigay natin kung madadala to sa komunikasyon na through phone or ano pa mang means na hindi kailangan lumabas ng kababayan natin, gagawin natin. So I just need to highlight this kasi ayaw rin nating ng tendency na magtungo sila, lumabas sila sa kinalalagyan nila. Okay. Siya, may tanong ka ba? Yes po. Secretary, lumalala po ngayon yung gera nga po dyan sa Middle East, at dito po sa datos merong halos 1.2 million combined na po yan na mga OFWs dyan sa UAE. Kung sakali po na magtuloy-tuloy yung gera at dumami po yung mga Pilipino na uuwi dito sa bansa, gaano po tayo kahanda? Do we have a budget for it para po sa repatriation and also yung magiging livelihood po nitong mga Pinoy na ito? Yes, tayo naman ay handa, no, at in terms of yung logistics, yung technical aspect ng pagpapauwi, but yun nga, yung in-emphasize ng Pangulo kahapon, safety is paramount. Kaya kailangan lang talagang isaalang-alang ngayon yung mga protocols ng host country, mas kabisado ng host country yung means kung paano nila mapoproteksyonan yung mga residente doon, and at the right time, no, timing is everything at this stage. Hindi kailangang madaliin to the extent na malalagay sa panganib ang mga kababayan natin. But yes, we are ready, and meron tayong augmentation teams that eventually, underway na, that will be who will be positioned in the areas surrounding the Gulf states para ma-accommodate, ma-set up na yung reception points. So meron nakahanda tayo for that, and then of course dito sa pag-uwi nakahanda din yung mga programa ng ating pamahalaan in terms of yung pagpanunumbalik para magtayo ng negosyo at training at empleyo. Kaya yun at magdasal na lang lamang tayo sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Opo. Sec, yung pong mga nandito ngayon na paalis dapat po at may mga problema sa usapin po ng kanilang pangangailangan kasi mga manggagawa ito na mawawalan po ng kita, ano ho ang tugon doon ng DMW? Yes, mula pa nung weekend ay kami na ni Admin PY Kauna ng OWA have been spearheading the effort to help those who are stranded in NAIA, not just NAIA, pati Clark and Cebu. Pati yung mga transit points, meron na rin tayong tinutulungan as far with the DFA, of course, as far out as Africa. Merong mga nasa stranded na tinutulungan na natin.
ang total na natulungan natin ay around 1,500 in terms of flight rebookings, OFWs to, no? And tulong sa pagkain at transport kasi merong iba na stranded, hindi makauwi sa probinsya. So tinulungan na rin natin. Opo, meron ba kayong bilang, Sec, nitong mga papunta ng Middle East na mga OFWs na nasa Manila ngayon at yung nga po, no, uncertain pa ang kanilang biyahe, may bilang ho ba kayo sa ngayon at ano ho ang agad na tulong po dito sa usapin po ng financial assistance para sa pamilya ho nila? Kung meron man. Well, ang tulong natin essentially is yun nga, shelter, accommodation dito sa Metro Manila, and then yung transport nila pa uwi sa probinsya. Of course, lodging, yung food and basic needs nila habang nandito tayo. Yung bilang ng mga pasahero kasi marami na ring na-advise ng airline kaya hindi na nagpatuloy. But as I said, approaching around 2,000 na yung natulungan natin sa larangan na ito. Okay. Meron hong QRF ang DMW, Quick Response Fund? Sec? Hello, Sec? Opo. Ganap ng 6:23 nasa ating linya ngayon ang kalihim mismo po ng Department of Migrant Workers, si Ginoong Hans Leo Kakdak. Mga kapatid, ito'y napaka-importanteng panayam para po lamang sa ating mga kababayan po at mga manggagawa sa gitnang silangan, particularly Sec. Meron ho ba kayong QRF para po sa pangangailangan ito? Yes. Quick reaction teams, Sir Ted. As I said, we are already positioning our people around the Gulf area. Strategic ito. Hindi na ako magbibigay ng detalye, but they will be there to already prepare for eventual repatriation sa tamang panahon. Yun nga, ine-emphasize ng Pangulo kahapon, considering their safety. At dapat absolute ang walang risk, minimal, very minimal ang risk pag nagsagawa tayo ng repatriation. And talagang yung talagang pwede na mag-repatriate, but people will be positioned na along the areas where meron ng sasalubong sa kanila. My question is about funds, sir. QRF. As far as funding is concerned, wala kayong problema dito sa usapin po ng pera, ha? Yes. Kasama yan sa pinag-usapan kahapon sa gabinete. And yes, I also have conversed with Secretary Rolly Toledo on this matter. So, okay sa pondo. Opo, sige po. So kami po ay makikipag-ugnayan kung mamarapatin po ninyo para lang ho din sa update ng lahat ng mga may pamilya sa Pilipinas at ang kanilang pong mga kaanak ay nasa gitnang silangan. Salamat po, Secretary, and Godspeed. Salamat, Sir Ted, sa inyong tagapakinig, tagapanood. Opo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!